Praise God. Thank you, Coach Kiang. Kapalakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pakingitian nga po yung inyo pong katabi. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Yeah, samahan niyo po ng konting ngiti. Amen. Masaya po ba kayo? Nasa tahanan tayo ng ating Panginoon. It's good to be in the house of the Lord. Welcome po sa atin pong third Sunday po ng atin pong tema na pinamagatan, Increase in Love. Every Sunday na pumupunta po tayo dito, ini-increase, I do believe, hindi lamang po yung ating pananampalataya, ini-increase din po ng Panginoon, higit sa lahat yung ating pagmamahal po sa Kanya. Na after po ng series po natin na ito is how can I love someone like Jesus? Paano ako magmamahal ng kamuka, ng pagmamahal ng ating pong Panginoon? Wala po tayong iba pong model, wala po tayong ibang example na the best example kung hindi po ang Panginoon pagdating po sa pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Marami po na naghahanap kung saan nila hinahanap ang pag-ibig po. And marami pong mga tao na kung saan ay napapahamak dahil po sa mali pong pag-ibig na kanila pong natatagpuan. Pero lahat po ng mga nandito na nakaranas po ng pag-ibig ng Panginoon, patuloy po tayong babaguhin ng ating Panginoon Diyos. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Kung ready na po tayo, let us pray and let's close our eyes. Lord, marami pong salamat sa umaga na ito. Ikaw po ang dahilan ng aming pagparito. Lord, ikaw ang patuloy na kumatagpo at humipo sa amin pong mga puso't isipan. Tinig mo lamang, salita mo, ang magbigay po ng kalakasan, magbigay ng pag-asa, at mag-angat ng aming hindi lang pananampalataya, kung hindi ng aming pag-ibig po sa iyo, Panginoon. Salamat po, sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat at ang parangal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ng mga ready na ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Last week, pinag-usapan po natin, Pastora Rose shared to us, talk about agape love. Na hindi po tayo makakapagmahal kung hindi natin naranasan yung totoong pag-ibig na nanggagaling po sa Panginoon. Pakikaway-kaway po nakaranas po ng agape, ng unconditional, ng sacrificial love ng atin pong Panginoon to humanity, for humanity. And of course, meron din po tinatawag na Pailio, yun po yung love ng tinatawag affectionate feeling. Pag-ibig po ito sa atin pong kaibigan, sa atin pong kapwa, sa atin pamilya, no? Pero ang nais po ng Panginoon, hindi lamang yung pag-ibig natin sa Kanya, kundi dumaloy, mag-grow, mag-increase yung ating pag-ibig din pagdating sa ating kapwa. So, vertical, loving God, horizontal, loving people, diyan po natin makikita po yan. Kaya po sabi po ng 1 Thessalonians chapter 3, verse 12, ganito po ang atin pong mababasa. May the Lord make your love grow. May it be like a rising flood, and may your love for one another, what's the word? Increase. Hindi lang yung pagmamahal sa Diyos. May it also increase for everyone else. May it be just like our love for you. Hindi lamang po ito sa loob ng simbahan. Hindi lamang ito sa ating pamilya. Kung hindi, ang lahat daw po na nag-i-increase ang pagmamahal, dumadaloy din daw po yan hanggang sa kanyang kapwa. That's why the title of our message this morning, ibaunin po natin, i-take home natin ngayon po, pinamagatan po nating boundless love. A love without limits. Saan natin natagpuan yan? That is God's love. And God's love knows no bounds. Wala po yung hangganan. Hindi mo pwedeng limitahan. Kaya niyang umabot
Kaya niyang mag-cross in any culture, in any boundaries, in any situation, na anuman kalagayan po ng atin pong mga buhay, merong Diyos na nagmahal sa atin, merong Diyos na kumalinga, merong Diyos na nagpatawad, at merong Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Can you hear amen? Hallelujah! Ang pag-ibig po, hindi lamang po nararamdaman. Hindi lamang natin nalalaman ang pag-ibig. Patungkol sa pag-ibig, we can define love. Pero pagdating na sa aksyon, doon na nagkakatalo. Kaya nga merong kasabihan na action speaks louder than words. Love is an action before it's an emotion. Hindi lang puro pakiramdam. Kailangan merong gawa. Ramdam na ramdam pagka kahit na kaunti lang ang salita mo, kahit na kaunti lang yung I love you 3 times a day, pero pagka ikaw marunong magparamdam, marunong kang gumawa, ibig sabihin may aksyon. Kaya nga sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave. May action ba doon? His only begotten Son. May action po doon, may pagbibigay. Kaya nga ang sabi po ng Romans chapter 5, verse 8, ano po ang sabi? God demonstrate His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi siya namatay nung mabait ka na. Hindi siya namatay nung minahal mo na. Kahit hindi ka nagbabago pa, kahit makasalanan pa tayo, may aksyon nang ginawa ang Panginoon. Minahal ka na at ako ng atin pong Panginoon. At lahat po na nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Genuine love, ang totoo pong pag-ibig, binabago ang buhay ng tao. Experiencing God's unconditional love, demands na we remove any requirements. Yung mga taong mahirap mahalin, pwede nating iisantabi yan. At pwede nating sabihin, mas pipiliin kong magpatawad, mas pipiliin kong magmahal, kasi naranasan ko yung sacrificial and unconditional love of God. Yun po yung preaching sa atin last Sunday. Andiyan po ba kayo? God's love transforms how we live, view, and treat others. Do you believe that, church? Kapag binalot ka at ako ng pag-ibig ng Diyos, naiiba yung ating pakikitungo sa tao. Naiiba yung ating pananaw. Naiiba yung ating pagsasalita. Dati pag nakitungo ka, grabe talaga, backslide agad yung kausap mo eh. Nandiyan po ba kayo? Natitisod eh. Ano ba naman yan? Laman church pa naman. Pahali-hallelujah, pa-praise the Lord pa. Pero alam mo, pag totoo mong naranasan ng pag-ibig ni Lord, magbabago ang pakikitungo natin. Kung merong unang binabago, hindi yung kapitbahay natin. Tayo ang unang binabago ng Panginoon. Mula sa loob, papunta sa tahanan, at papunta sa loob ng tahanan ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, tayo muna. Ikaw muna ang babaguhin ng Panginoon. Amen po ba? Tinatransform ka ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po pwedeng sinabi mo na naranasan mo ang pag-ibig niya, pero hindi tayo nababago. Amen? At alam niyo po, ang pagpaparamdam at pagpapakita ng gawa ng pag-ibig po ay hindi lamang doon sa mga taong close sa atin. Madali pong mahalin yung katabi po ninyo. Tingnan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Kaibig-ibig po ba yan? Mabait? Madaling mahalin? Humihina na po kayo. Bilang mga followers, bilang mga disipulo ng atin pong Panginoon, hindi po madali loving your enemies, loving your neighbors. Hindi po madali po yan. But with the help and by the grace of God, kakayanin po natin. Sino po dito narinig yun na po nung araw na may mga taong mahirap mahalin?
Minsan makakarinig pa po kayo, alam mo, konting-konti na lang ha, mapupundi na ako sa'yo. Ano yan, bumbilya? Nandiyan po ba kayo? Konti na lang, mapupundi na. Malapit na talaga. Bakit? Kasi may mga tao po na pinapakita, nakakasama sa buhay po natin, sa totoo lang, hindi madaling mahalin. Napaka-imposible, pastor. Merong mga taong unlovable, difficult to love, mahirap mahalin. Naka-encounter na ba kayo ng tao? Ito, tingnan niyo po. May tao po ba kayong kilala, laging galit? Parang dito lang po. Umaga pa lang, galit na. Paano ka sasama dyan? Paano mo ngayon i-exercise? Tapos may makakasama pa po kayong tao na very talkative. Ayan. Hindi ba? Parang merong daladalang microphone at saka amplifier umaga pa lang. May kakilala po ba kayo? Very talkative po. Yung dumarating pala, nag-aalisan ng mga tao, tara na. Bakit? Ayaw kang kausap. Ayaw kang kasama. Aminin po natin, may mga ganyan po tayo nakakasalamuha sa buhay po natin. Hindi tayo makakaligtas. Amen? Ano pa? Taong laging pag nakasama mo, negative palagi. Negative mag-isip, negative magsalita. Lagi po negative po. Laging kawalan ng pag-asa, kawalan po ng pananampalataya ang mga sinasabi. Makaka-encounter din po kayo ng mga taong full of pride. Yung lagi sila po ang bida. Diba? Kwentuhan pa lang, lagi siya bangka. May kilala po ba kayong ganon? May dala-dala pong 3D electric pan. Parang Rod Navarro, wag mo akong paandaran. Ang lakas ng hangin. May mga tao pong ganon. Pero tandaan niyo po, inaalaw ni Lord sa buhay natin na dumating yung mga taong yan at baka ikaw yan at ako. Para ano? To exercise love. Hindi yan basta dumating lang sa buhay mo para tiisin mo ng tiisin. Dumating yan sa buhay mo kasi gusto ni Lord mag-increase yung love mo. Gusto ni Lord mag-level up ka. Lord, mahirap. Pastor, hindi mo lang alam ang sinasabi mo. Hindi mo lang alam ang ginawa niya sa akin at sinabi niya sa akin. Grabe. Binlock ko na nga siya eh. Andiyan po ba kayo? Ay, nako, praise the Lord. Buti na lang, Pastora Rose, ang kauna-unahang bunga ng banal na espiritu, love. Buti na lang. Tapi kami katabi mo sa'yo, buti na lang. It is difficult to love, but it is not impossible. With the help of the Holy Spirit. Sabi po ng Galatians 5:22, hallelujah, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano po yan? Love. Pag-ibig. Pag pumasok sa puso ni numan, ano? Hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang, Lord. Amen? Hindi lang yan para sa mga magkasintahan at magsing-irog. Para yan kay Lord. Amen? And thank God because upon salvation, we receive the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. Indwelling. Kaya tayo nakakasunod. Kaya tayo merong ability to love. Because the Holy Spirit is indwelling in us. May kausap po ba ako ngayon? Hallelujah. Tandaan niyo po ito ha. Keep in mind that the fruit of the Holy Spirit love, it doesn't grow overnight. Hindi po ito lumalabas ng mabilisan. Okay? You need to submit to God's instruction to become more loving. Hindi po automatic na nagmamahal ka. Mahal mo ang iyong kapwa. But thanks be to God, because of the Holy Spirit, we will overcome every limitation.
na dumating sa atin pong mga buhay. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Love is like an oxygen na araw-araw hinihinga natin. Kailangan natin ang isang tao na pagpuno ng pagmamahal. Hallelujah. Mahirap po yan dapuan ng depression. Mahirap po yan dapuan ng anxiety, ng worries, ng pag-aalala, ng pagkabalisa. Bakit? Because the love of God is like our oxygen for our soul. Kailangan mo huminga. Hindi puro laging pahirap, hindi laging puro pasakit, hindi puro laging kalungkutan. Huminga ka ng pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. At ngayon pong umaga, hallelujah, lahat ng mga spirit of anxiety and depression, discouragement in the name of Jesus, tatabunan niya ng pagmamahal ng atin pong Panginoon. Hindi sayang na narito tayo ngayon because God will going to increase our love for Him. And love is also a major contributor to feeling optimistic. Yung bang negative na nangyayari sa paligid mo, hallelujah, positive na positive pa rin. Bakit? Kasi nakatingin ka sa mga purong pangako na binitawan ng Panginoon sa iyong buhay. Mahal ako ng Diyos, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan. Ipoprovide ng Panginoon ang aking mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa Kanya pong mga anak. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito mag-i-invest po kayo sa pagmamahal? Huwag lang tayong mag-invest sa material na bagay. Mag-invest po tayo. Malaki po ang return. Malaki po ang ROI, ang return of investment pag marunong tayong magtanim ng pag-ibig. At lahat po na naniniwala, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Ang katuruan po ng Panginoon in the Bible, especially in the New Testament, He was so very consistent when it comes to the importance when we talk about love. Diretso, tinuturo ng Panginoon ang salita. Ang command. At ang sabi po niya in Matthew chapter 22, 37 and 39, you shall love the Lord your God with all your heart. Say all your heart. With all your soul and with all your mind. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Yan po ang turo eh. Kaya po pag kami lumalapit sa Panginoon, pwede naman niyang sabihin at isagot, Lord, ano po ang greatest commandment? Pwede naman niyang sabihin, oh, greatest commandment or great commandment is for you to go to church. Punta ka na simbahan. You pray. You give your tithes and your offering. Great commandment is you serve the Lord. Being kind. Pero alam niyo po, ang sinabi niya, hindi po go to church lang, hindi give your tithes, hindi lamang po serving the Lord. Ang unang-unang sinabi niya, love the Lord your God. Mahalin mo ang iyong Panginoon Diyos. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po akong bakit. Because the more we love God, the easier it is to obey God's command. Pag inuna mo, minahal mo ang Diyos, maniwala po kayo, madali na lang nating gawin ang mga susunod na utos ng Panginoon. Madali na lang magbigay. Amen po ba? Wala nang question. Madali nang mag-serve. Madali nang pumunta at unahin ng Panginoon sa simbahan, sa kanyang tahanan. Bakit? Sino po naririto kayo ngayon, nandito kayo ngayong umaga? It is not because of religion, it is not because of any man's principle, kaya tayo nandito, mahal natin ang Panginoon. Pakitaas nga po yung kamay, palakpakan nga po natin si Lord. And in our today's context, pag-uusapan po natin, ito pong isang parable about not only loving God, but about loving those who are different from us. At i-define po natin, who is your neighbor? Sino yung kapwa mo? Hindi lang natin mahal ang Panginoon. Mahal din natin ang ating kapwa, sabi ni Lord.
And love, tandaan po natin, it transcends limits. It transcends culture. Love transcends time and even opinion and principle of people because of love. At makikita po natin yan in a very familiar parables na makikita po natin in the book of Luke chapter 10, verse 25 to 37. Just to give you a background, okay? In the book of Luke, meron po ditong isa pong expert of the law. He was a lawyer, skilled pagdating po sa salita po ng atin pong Panginoon. The law of God. And siya po ay expert sa Bible. At lahat po ng kautusan siguro marahil ay alam niya at nagawa niya na. And there was, during that time, wala pa naman pong Old Testament okay? Because there was no New Testament during that time. Ang kanila pong sinusunod ay yung God's standard, God's law ng mga Hudyo po. At yun po ang kanilang gagawin. Kaya po, lumapit po itong lawyer na ito, itong expert of the law, alam po ang kautusan ng Diyos at tinanong po si Jesus. Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Ano ang gagawin ko para ako ay tumanggap at magmana ng buhay na walang hanggan? Hindi po ba? Napakahalaga pong tanong nito. At alam niyo po, ang Panginoong Jesus, without any hesitation, hindi na po siya nagpatumpik-tumpik. Bumalik po ang Panginoon doon sa tinatawag na God's law, the Word of God, the very foundation of everything. Lahat po patungkol sa buhay na ito, sa buhay natin, patungkol din po sa eternal life. Lahat po yan makikita natin sa Bible. At sinagot po siya ng Panginoon, not based on TikTok, not based on Facebook, not based on man's principle and opinion, but based on the Word of God. At ang diretsa pong sagot ng Panginoon, verse 27 ng chapter 10. Tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Basahin po natin sa Tagalog. Ano po ang sabi? Sumagot ang lalaki. Alam niya yung sagot. Sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Sabi niya, alam na alam niya. At ng buong kaluluwa. At ng buong lakas. At ng buong pag-iisip mo. At mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam ba noong lawyer? Alam ba na itong matalino po na patungkol sa salita ng Diyos? Alam niya. Kaya po ang direct siyang sagot din ng Panginoon sa kanya. 28, tuloy po natin. Jesus replies, you have answered correctly. Tama po ba ang sagot ng lalaki? Yes. Ano sabi ni Lord? Do this and you will live. Do this and you will have eternal life. Tapos, sabi po niya, verse 29. Ito na po yung pinaka-bigger picture po sa bandang dulo. Alam niya, kaya niyang gawin, madaling gawin. Pero sumunod yung tanong uli. Sabi niya, who is my neighbor? Lord, sino sila na mamahalin ko? Sino naman ang aking kapwa? Ang sagot po niya. At doon na po pumasok yung istorya po ng the Good Samaritan. That there was a man who goes down from Jerusalem going to Jericho. Alam niyo po ba ang layo ng Jerusalem to Jericho? Nasa 39 kilometers po. Na ang layo po ay parang Balintawak going to Malolos. Na pwede ka mag-travel by car within 46 minutes. But during that time, wala pa po. Lakad-lakad lang po sila. At yung lugar po ay sobrang liblib. Mataas po, nasa 2,500
above sea level po. Yun pong location po ng Jerusalem. Kapag naglalakad po sila doon, maalikabok, bato-bato po, yun ilalakaran. Hindi lamang po yun. May mga magnanakaw po, mga robbers na nag-aabang kasi nga po liblib po yung lugar. Okay? Ano po ang kinuwento ng Panginoon? Jesus said, meron daw isang lalaki doon na dumaraan, isang Hudyo na ninakawan. Hindi lang ninakawan, binugbog, inatake, 50-50. Iniwan pa po doon. At alam niyo po, sa istorya po ng parables po na ito, meron pong dalawa pong karakter. Dalawa pong tao na pag tiningnan natin sa simula, mukhang sila po yung bida simula pa lang. Okay, sila po yung mga religious leader. Na una, sila po yung number one po na dumaan, naglalakad po, nakita niya, binugbog, okay, sugatan, 50-50, hinubaran, may sugat, kailangan ng kalinga, kailangan ng tulong. Una na dumaan, the priest. Sino po yung priest? A priest is a dedicated to God's service. Sila po ay consecrated po. They are set apart. Para saan? To offer, to sacrifice on behalf of the people of God. Sila po ang instrument ng Diyos para ang taong makasalanan, when they give their sacrifice, sila po ay diringgin ng Panginoon. In short, they consider the priest, these men are considered holy. Laman po ng simbahan. Okay? Close to God. Sila yung merong compassion to help, ability, capable. Pero alam niyo po ang sabi po ni Jesus in the parable. Sabi niya, verse 31, when he saw him, nakita niya, ano ginawa niya? He passed by on the other side. Iniwasan niya, nandito, lumipat sa kabilang kalsada. Alam niya ang batas, nakita niya. At pangalawa, meron pong the Levite. Sino po ang Levite? Lumalakad din po siya doon. Taong simbahan din, taga-temple. Siya po naman na nag-a-assist sa mga priest para hindi lamang, ang function lang nila, ang pagkakaiba lang nila, ang Levite, hindi sila pwedeng mag-sacrifice. Trabaho po ng priest yun. Ang ginagawa po ng Levite, siya po ang nangangalaga sa temple, sila po ang nagseset ng kaayusan sa loob po ng templo. They are serving the Lord. Pero ano po ang ginawa? Luke 10:32 naman. But Jesus said again, sabihin natin again, He passed by on the other side uli. Nilagpasan na naman. Nakita, bugbog, 50-50, sugatan, lumagpas. Ano po ang pinapakita nito? Posible pala na mayroong laman ng temple, posible pala na nag-worship, posible pala na nagsasacrifice at nagseserve sa Panginoon. Pero posible din, hindi nila nakikita yung mga pangangailangan ng tao. Possible po ba yon? Posible na nagbabasa ng Bible. Posible nagpe-pray. Pero hindi nakita, hindi na-develop yung awa, yung compassion. Parehas dumaan. Parehas nakita. And I do believe, even in our modern time, in our generation, nangyayari din po ba ito? Na pwedeng laman ng church, naniniwala sa Panginoon, pero ang daming excuses para umabot sa iba. Possible po ba yon? It's time to evaluate. Re-evaluate our standing before God. Hallelujah. Pero tingnan niyo po, yung pangatlo, hindi po tumigil po doon. Meron pong Samaritan. Sabihin natin Samaritan. Wala pong tutulong na Samaritan sa isang Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo po ay galit po yan sa mga Samaritano. And in return, ako, Samaritan, halimbawa, bakit kita tutulungan? Ako nga, nagalit ka sa akin.
At galit din po ang mga Hudyo sa kanila because during 722 BC, grabe po, na-scattered po sila lahat at lahat po sa kanila naging crossbreed po, mixed na po sila, half Jewish, half Samaritan po sila. They also believe God, pero hindi sila tanggap na makasama nila sa temple. Yun po ang kanilang pagkakaiba. Pero tingnan niyo po ang ginawa po nitong Samaritan po na ito. Verse 33. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt what? Compassion for him. Verse 34, going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandage, binendahan. Okay? Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. 35, sabay-sabay po nating basahin. The next day, I will pay you the next time I'm here. May ginawa po ba yung Samaritan? Tingin niyo po, may pagmamahal? Ginawa niya. Ano ginawa niya? He treats the man's wounds. 50-50, sinakay niya doon sa donkey niya, hindi po magaan. Mabigat po yun. Dinala niya sa pinakamalapit na bayan. Pinasok niya doon sa panuluyan. Binilin niya, inalagaan niya, at nagbigay pa siya ng pera at sinabi niyang babalik ako kung medyo kulang pa, tatapusin ko yan, babayaran ko, alagaan mo lamang siya. Ano po ang makikita natin dito sa Samaritan na ito? Bakit siya tinawag na Good Samaritan? Bakit po siya ang ginamit ng Panginoon na illustration, parable, halimbawa, at kaya din nating pwedeng i-adapt sa panahon po natin? Na kung sasabihin natin, mahal natin ng Diyos, hindi hanggang doon lang. At ang sabi po ng pangalawa, mahalin din daw natin ang ating kapwa. Kahit na hindi po kaibig-ibig. May kausap po ba ako ngayon? Ano po ang makikita natin? First, una, meron po siyang bukas na paningin. Open eyes. Kaya po sabi sa verse 33, tingnan niyo po, then a despised Samaritan came along, and when he, nakalagay dyan, when he saw, nung makita niya, when he saw the man, nakita niya yung kalagayan, parehas naman silang nakakita nung mga taong simbahan, nung mga religious leaders. Pero alam niyo po, nakita niya yung kalagayan, bugbog sarado, 50-50. Meron po siyang paningin na kung saan meron pong pag-abot at meron pong pagtulong. May kausap po ba ako ngayon? Ang totoo daw po nagmamahal, nakikita yung pangangailangan ng iba. Hindi niya nakita, hindi niya ginastify, at hindi niya sinabing, teka muna, paano ko tutulungan? Bakit ko tutulungan ito? Isa itong Hudyo. Dapat kung may tutulong dito, yung kagaya niyang Hudyo ang tumulong sa kanila, sa kanya. Pero hindi po yun ang nakita niya. Ang nakita niya, bugbog sarado, ninakawan, hubad, half dead, ito pong tao na ito. Kailangan ng tulong. Hindi niya sinabing, wala akong time. Pwede naman niya sabihin yon, busy ako, lalagpasan na lang kita, pero huminto po itong tao na ito. Can I hear amen? Sino po dito ngayong umaga magpe-pray po tayo na sasabihin natin, Lord, buksan mo din yung aking mga mata para sa pangangailangan ng iba. Lord, ngayon pong umaga na ito, buksan mo yung aking spiritual eyes para makita po yung mga personal situation, yung kalagayan ng mga tao sa akin pong paligid. So open eyes. Sabihin natin, open eyes. Pag-pray natin, Lord, gusto ko po mag-increase yung aking love. Loving my neighbor, kailangan natin may bukas tayong mata. Pakitingnan po yung katabi po ninyo. Pakitingnan mo. Sabihin mo, open eyes. Open your eyes. Kaya nga kumakanta tayo ng, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Hindi po yan physical lang.
Tingnan mo, ikaw ang gagamiting instrumento ng Panginoon para iparamdam ang pagmamahal ni Lord sa ating kapwa. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, open, Lord. Not only open my eyes, but Lord, kagaya ng Samaritano po na ito, open my heart. Buksan mo po ang aking puso. Ano po ang sabi ng Bible? Verse 33. When he saw the man, ano naramdaman niya? He felt compassion. Say compassion. Sa Tagalog po, naawa. Okay? Nahabag. Ito pong tao na ito. Siguro yung pintig ng puso niya, biglang kumakabog. Bumibilis yung pintig ng puso niya. Bakit? Kasi po, pwede siyang abutan pa ng mga magnanakaw po doon. Baka siya naman ang atakihin. Kinakabahan na siya. You know, his heart was beating faster. Pero makinig po kayo, his heart probably pumping blood. Yung puso, physically, pag tumibok po yan, bumilis ang tibok, magpapump po yan ng dugo. Isusupply niya yung dugo. Pero makinig kayo, ngayon pong umaga na ito, hallelujah, spiritually speaking, nagpump yung kanyang puso spiritually. At yung lumalabas, hindi po dugo. Ang lumalabas, awa. Ang lumalabas, habag. Ang lumalabas, kinaawaan niya po. Ito pong binugbog na ito at malapit na pong mamatay. Amen? Dapat po yung atin pong nakita, hindi lamang natin nakita. Dapat meron tayong paggawa, meron tayong pagpaparamdam ng pag-abot at pagtulong sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin po natin, compassion. His spirit was pumping compassion. Hindi lamang po bumilis yung pintig ng puso natin, kung hindi, pagkatapos nating makita, naramdam pinatuloy natin sa ating puso at may ginawa po tayo. Sabi sa Tagalog, pero sabi diyan, basahin natin, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita ba niya? Ang taong nakahandusay at, ano sabi? Naawa siya. Ang totoo palang nagmamahal, hindi lang nakita, pinaramdam din niya yung kanyang pagtulong. Meron pong mag-ina, naglalakad po sila doon sa isang gilid po ng isang karsada, may pangko-pangko po siyang bata, no? Tapos meron pang 4 years old na bata na lalaki. Naglalakad po sila, mukha pong walang tulog, mukha pong nangangayayat, pati yung mga bata, at tila baga wala pang kain. Isang araw po, meron pong dumaan, habang tinitingnan po, traffic eh. Magdidilim na. So, na-convict po yung driver. Sabi ng driver, kawawa naman yung mag-iina. Kita niya, mukhang wala pang kain. Alam niyo po, dumiretso po yung andar niya. Habang nagdadrive po siya, kinausap na naman siya ng Panginoon. Hanggang nag-U-turn po siya, tapos nakakita po siya ng KFC. Pumili po siya ng bucket ng KFC, fried chicken. At alam niyo, hinanap niya po yung naglalakad na mag-iina. At hinabol niya. At pagbaba niya po ng kotse, binigay niya po yung isang bucket po ng fried chicken. Alam niyo po, yung nanay po, nanggigilid po yung luha. Maiyak-iyak po siya. Tapos kinuha ng bata, sabi ng bata, thank you po. Tapos sabi niya, oy, welcome. Mamaya ng konti, nagtanong po yung bata. Sabi ng bata, ikaw po ba si Jesus? Sabi ng ganun, ikaw ba si Jesus? Bakit? Kasi po, naramdaman kahit nung musmus na bata, hindi lang yung nakita yung kalagayan nila, kung hindi naawa din po sa kanila. May kausap po ba ako ngayon? Minsan may lumapit po sa akin, Pastor, alam mo, may nakita akong mga pangangailangan nila. Yung kinukutuban ako, yung puso ko bumibilis po yung tibok. Sabi ko, ano ginawa mo? Pinag-pray ko, Pastor. Ganun. O sige. Ano pa? Basta mabilis po yung pintig ng puso ko. Talaga? Ganong kabilis? Mabilis po. Alam mo, Brad, sabi ko, palpitation lang yan. Nasobrahan ka ng kape. Nandiyan po ba kayo?
Yung iba ang bilis ng tibok pero walang ginagawa. I hope and I pray, pag tumibok, pumintig yung puso natin, pintig na para sa Panginoon. Alam mo, ikaw yung gagamitin. Kamay mo ang gagamitin ng Panginoon para tulungan yung iba na nangangailangan. May kausap po ba ako ngayon? Bukas po yung kanyang compassionate eyes. Bukas po yung kanyang compassionate heart. Hindi niya tinanong, hudyo ka ba? Uy, gumising ka, hudyo ka ba? Ano, Samaritan. Sabi, ano yun? Mamamatay na ako. Andiyan po kayo? Panghuli, tapos na po ako. Sabi diyan, hindi lang siya merong bukas na mata, hindi lang siya merong bukas na puso, meron din siyang open hand. May bukas palad. He was a selfless neighbor. Hindi siya madamot. Alam niya na kung ano yung meron siya. Pahiram lang ng Panginoon yun. May kausap po ba ako ngayong umaga? Na kung ano man ang meron tayo, na kung i-bless tayo ng Panginoon, taas nga po yung mga kamay, naniniwala po kayo, i-bless kayo ng Panginoon. Kaya ka i-bless ni Lord para maging bukas palad tayong lahat. Lagi ko po sinasabi, dalawa ang kamay, isa pang tanggap, isa pang bigay, at gagamitin po tayo ng Panginoon. Sabi ni David, nung maliit pa ako, wala akong nakita, kabibigay na mulubi naghirap. Ngayong may edad, matanda na ako, wala akong nakita na dahil sa pagtulong, pagkawang gawa, at pagbibigay at pagbubukas palad, pinaghirap at napabayaan ng buhay. Pinagpala ng Panginoon. Iyon ang totoo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ginawa ng kanyang kamay? Binalutan po, binandage niya, binendahan. Ano ginawa ng kanyang kamay? Binuhusan, nilinis ng alak at pinahiran ng langis. Anong ginawa niya? Nilabas niya yung kanyang pangbayad doon sa panuluyan. Anong ginawa niya? Anong meron sa kanyang kamay? Yung donkey, nilagay niya yung sugatan. Dinala niya. Tinulungan niya. Iyon ang nasa kanyang kamay. I hope and I pray, mga magulang at mga kapatid, ano man ang inilalagay sa ating kamay ng Panginoon, gamitin tayo ni Lord. At wag nating sabihin, busy ako, wala akong time para diyan. Para lang ako sa loob ng simbahan, kagaya po nung priest at kagaya po nung Levites. Hindi po. Pinakita po dito ng Panginoon na gagamitin tayo ni Lord para tumulong at para umabot sa iba. Pakitapik yung katabi mo. Sabihin mo, gagamitin ka ni Lord. Then, binalik po ni Lord, Luke chapter 10, verse 36. Jesus asked a question of his own. Sabi 36, which of these three do you think proved to be a neighbor to a man who fell among the robbers? He said, the one who showed him mercy. And Jesus said to him, ano sabi ni Lord? Go and do likewise. Tama ka. Alam mo ang sagot. Sino ang ating kapwa? Ang kapwa ba natin? Sila ba yung kapitbahay natin? Sila ba yung kasama natin sa bahay? Sila ba yung kapwa natin na kadikit natin, na lagi kang naiintindihan? Kadikit mo, kasangga mo, kagaya mong magsalita, kagaya mong mag-isip? Bagay kayo? Ang atin bang kapwa ay yung kaparehas nating mag-isip? Kaparehas natin ang prinsipyo when it comes sometimes in politics, affiliation. Yun ba ang ating kapwa? Ang sinasabi ng Panginoon, eto ang iyong kapwa. This is your neighbor. Jesus taught that your neighbor is the person closest to you in need. Sino ang malapit sa iyo? Sino ang nangangailangan ng tulong? Sino ang nawawala ng pag-asa? Sino ang pakiramdam nag-iisa sila, walang dumadamay, walang tumutulong? Kaya ba natin na minsan maabala tayo? Kaya ba nating sabihin na, Lord, gamitin mo po akong instrumento mo para matulungan itong aking kapwa? Na hindi ko lang sinasabing I love God and I love people. Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Jeremiah 17 verse 10, tatayo po tayong lahat. Pero ako,
ang Panginoon. Alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa nila. Basahin po natin sa English. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Totoo po ba alam ni Lord yung motibo ng ating puso? Bakit tayo tumutulong? Bakit tayo nagkakawang gawa? I hope and I pray dahil po yan sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. I give all people their due rewards. Taas ang kamay, gusto ng reward ng Panginoon. Bakit kayo i-reward? Bakit ako i-reward? Bakit ako i-bless? Sabi diyan, according to what their actions deserve. Kung ano ang ginawa mo, kung ano ang tinanim mo, aanihin mo yan. And I pray, mag-ani po tayong lahat. Palakasin ni Lord ang atin pong pag-ibig sa Diyos at sa atin pong kapwa. Let us worship the Lord in this place. Panginoon, marami pong salamat sa umaga po na ito. We will cross every boundaries, hallelujah, limits. We will go to an extra mile, O God, kasi po kalooban mo na kami po, na mga anak mo, ay maging instrumento mo ng kagalingan, ng pagtulong, ng pag-abot sa iba. At Lord, I believe, kaya mo kami i-bless, kaya mo kami i-reward, kaya mo kami pagkakatiwalaan, kasi gagamitin mo po ang bawat isa po sa amin. Salamat, pinagaling mo ang aming puso, pinatawad mo kami, kami naman, Panginoon, ang gagamitin mo. Hallelujah. Can we lift our voices unto the Lord? Wherever you are, awitin po natin sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Habang nakataas po ang ating kamay sa Panginoon, love the Lord your God with all of your heart. Sambahin, mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. Open your mouth to the Lord right now. Buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Sambahin mo. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Lord, napakabuti mo. Isa din kaming sugatan dati. Isa ding walang umalinga, walang nagmahal, walang nakapansin. Bugbog sarado kami ng kasalanan. Lord, nakalugmok kami sa putik. Walang nagmamalasakit. Pero natagpuan mo kami. Nakita mo kami. Minahal. Pinahiran, ginamot. Pinagaling ang aming sugatan na puso. Kapatid, ngayong umaga na ito, He heals the brokenhearted
And He will bind up their wounds. Anumang sugat, anumang hirap, anumang karamdaman, merong Panginoon na nakakita sa iyo. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. At ngayon pong umaga na ito, Lord, anumang sugatang puso at isipan, pahiran mo ng iyong langis. Bigyan mo ng kapayapaan ang iyong mga anak. Buksan mo ang aming paningin, Panginoon, upang makita namin na Ikaw ang tunay na kailangan namin. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Buksan mo ang aming puso at tumibok para lamang sa iyo. Kapatid, ngayong umaga na ito, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lord, increase our love for you and increase our love for our neighbors. May mga tao po na nakasakit sa amin, nakasugat. May mga tao pong napakahirap makamove on. Pero Lord, dahil sa biyaya at dahil sa tulong mo, kaya po naming magmahal, kaya naming magpatawad. Salamat po. Lahat po na nagpe-pray ngayon pong umaga ng kagalingan, physical man po yan, taas nyo lamang po yung inyong kamay sa Panginoon. Or maybe emotional, nasaktan ka. Lord, right now, hindi po maigsi ang iyong kamay para po sila iyong abutin. Idantay mo po ang iyong kamay sa iyo pong mga anak, nasaan man sila, anumang kalagayan nila. Lord, there is healing, there is love, there is grace, flowing right now, without limits, without boundaries. Receive the healing touch of the Lord right now. Saan ka man naroon, whether you are online, receive the love of God, receive the healing touch from the Lord, in the name of Jesus. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Kahit kailan, hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Oh, salabahanda, yalabahada, yaraba. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo Just our voice to God. Sing it with all of your heart. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako. Inibig mo ako noon, Ama. Sabihin po natin sa Panginoon, hallelujah. Inibig mo ako noon, Ama. Lord, hindi mo lang kami inibig, pinuno mo din kami ng pag-ibig. Yes. Hallelujah. And Lord, I pray for an open eyes, for an open heart, for an open hands, para po maging daluyan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Itong linggo na ito napapasok, pakita mo po, Panginoon, yung mga tao sa aming buhay, sa aming paligid, ang aming kapwa. Gamitin mo kaming mga kamay mo at mga paa at bibig na magsasalita ng pagpapala at pagmamahal sa kanila. Pwede ba tayo maghawak-hawak ng kamay? Can we pray for one another? Pwede niyo po bang pag-pray yung nasa kaliwa po ninyo? Sige po. I believe that the love of God is increasing in this place. Pray that the love of God will increase, will overflow. Kabataan, nanay, tatay, gagamitin ka ng Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Come on, let's pray. Kagalingan, kalusugan,
Kapayapaan dumadaloy. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Restoration. Healing. Health. Abundance. Oh, puspusin mo kami ng pag-ibig, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, Panginoon. Come on, pray for your family. Pray for your loved ones. Speak life. Pag-pray mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga anak. Pray for your siblings. Pray that the prayer of a righteous person is powerful and effective. In Jesus' name. Hallelujah. Pray for the church. People will know that you are my disciples if you love one another. If you love one another. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, pagpalain mo po ang bawat pamilya na naririto. Uuwi po kami, Panginoon, na taglay-taglay ang kagalingan, kapayapaan, kalusugan, at baon-baon po namin ang kasaganahan ng buhay. Salamat po, Lord, sa nag-uumapaw na pag-ibig na inilagay mo at binuhos mo sa aming mga puso't isipan. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon bilang tanda, hallelujah, that it's not by might nor by power, but by His Spirit, we can love the unlovable. Hallelujah. May the Lord bless you and keep I you. receive. Light Church family, may the Lord bless all the works of your I hands. receive. May the Lord gives you an open eyes, I receive. open hearts, I receive. open hands. I receive. May the Lord increase the love of God in you I receive. for your neighbors, for your family. I receive. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Lalabas po kami sa lugar na ito. Taglay-taglay po namin ang pag-ibig mo at ang pagpapala mo. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Hallelujah!